Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about lang to sa latest podcast ni Bugoy. Kasi parang kinukumpara kasi nila yung pagmamahal ng lalaki at babae. Oo, granted na ganun. Babae kasi talaga ang picker. So, sila talaga may upper hand sa dating and relationship. Kasi pipiliin nila yung top G sa beta box, tsaka top G sa genetic, which is short term. Diba sinabi ko na nga yan, yung hypergamous dual mating yan. Yan yung alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. Pero ideally, ang mating choices ng babae is pang long term for survival din talaga. Kahit sabihin mo na may feminism na nagtatrabaho sila, is ganun pa rin talaga. Ganun sila naka-wired na for survival talaga nila, tsaka yung offspring nila. So, para sa obserbasyon ko is, wala naman talagang lamang dito kung sino talaga yung mas mapagmahal. Sinasabi nila lalaki. Kasi, karamihan talaga ng lalaki is less ang option. Ganito lang yan. Pag onti ang option mo, malamang magi-stick ka dun sa mga nakayanan mo. Tsaka, magiging simp ka talaga or mapagmahal. Kasi nga, yun lang yung ano mo, option mo eh. Eh kung marami kang option, option lang talaga to eh. Kasi nga, mag, magbo-boils down lang din talaga to sa option eh. Kasi babae, kahit pangit pa yan, baldado, dahil nga majority naman talaga ng lalaki is undesirable, unattractive, is meron at meron pa rin talagang magmamahal sa kanila. Gets niyo yung ano noon? Yung option lang talaga eh. Eh dahil nga hypergamous ang babae, pinipili lang talaga nila yung top G is yun lang talaga yung mga top G dun sa beta box tsaka sa alpha seed, yung talagang pinaglalaanan nila ng ano, ng pagmamahal. Yung sa beta box side, transactional yan, yung pagmamahal niyan, kailangan continuous yung investment ng lalaki, which is, di ba beta is, ina-associate ko yan sa average looking or sub 5 pa nga. Which is, yan yung pinapili ng mga babae pang long term. Tsaka yan din yung mga majority na nakikita mo sa lipunan na nasa relasyon. Minsan nga mas marami pa nga pangit nagpo-procreate eh. Sa totoo lang eh, kaysa mga pogi. Kasi yung mga may itsura talaga is onti lang din talaga. Tanungin nyo yung mga pogi kung nakakaramdaman ng 190s yan or ano. Yung sinasabi nila na mas mapagmahal yung mga lalaki. Sinasabi ko sa inyo yung mga pogi dahil sa dami ng option nila. Tsaka may mga kahit sabihin natin onti option nila, which is yung experiences lang talaga, is same din talaga sa babae. Kaya nga mahahalin tulad ko yung majority ng babae sa Chad. Biruin mo, 80% ng babae is nagbubuhay Chad. Tapos yung mga lalaki, 20% lang nakaka-experience ng ganun na may kakayahan makapag-cheat. Oh, sasabihin niyo yun, yung mapagmahal. Eh, ba't pa siya nag-cheat kung mapagmahal? Di ba? Kalokohan, di ba? Kaya nga dinibunk na yan ni Alan Roger Query is ang nature talaga ng tao is parasitical talaga. Kung ano lang talaga mabe-benefit mo sa relasyon na yan. So, basically, relationship is for survival lang din talaga yan. Kaya ka nakikipagrelasyon is for survival. Sa lalaki, bakit ba siya nakikipagrelasyon? Dahil sa sex, which is magpo-produce pa rin ng offspring yan. Tsaka ano, sasabihin mo mahal. Eh, tanggalin natin yung sex dyan. Tingin mo ba may magko-commit na lalaki sa babae? Huwag kayong plastic dito ah. Sinasabi ko sa inyo, tanggalin natin yung sex. Granted na yung lalaki is normal, healthy, hindi mababa yung testosterone at hindi babading-bading or babakla-bakla. Tanggalin mo yung sex, tingin mo ba may lalaki magko-commit? Tanungin mo sarili mo. Tingin mo may lalaki magmamahal sa babae kung walang sex na involved? Kasi kaya naman marami nagsisimp tsaka yung nagiging white knight eh. Dahil
Hindi rin to programming eh. Yan yung nasa libro ni Alan Roger Curry na The Possibility of Sex. Kaya nga ayaw ng babae ng nice guy kasi alam nila yung nice guy na yan is hindi desirable yan. Hindi talaga desirable yan. Kasi nga, nagiging nice lang sila para makapuslit yung genetic nila. So, mating strategy yan. Tingin nyo ba bobo yung babae? Hindi bobo babae, sinabi ko na sa inyo. Dahil sila picker, alam nila yung ugali mo from the get-go kung nagsisinungaling ka. Alam nila yung personality mo based on your looks. Totoo to based on your looks, alam na nila yung personality nila. Tinanong ko na to halos lahat ng mga babae. Unang kita pa lang nila sa akin, alam na nila introvert ako. Promise, alam nila yan based on looks yan. Kasi kung ano yung pinoproject mo sa external, yun din yung panloob mo. Kaya yung mga nagko-cope dito, utuin natin yung babae. Kailangan natin magbigay-bigay. Pag nanguto ka, nagsinungaling ka is magbabackfire sa iyo yan. Uutuin ka rin ng babae. Mas magaling sila manguto kaysa sa iyo. Kasi sila picker Kuwari, nagsisinungaling ka dahil nice guy ka nga, di ba? Dahil onti option mo. Yun lang naman talaga nice guy Mga onti option Tingin mo ba kung may maraming option? Yun talaga meaning na nice guy. Onti option, average looking to pangit. Sinasabi nilang bad boy, yan yung good looking, high-tier normie or chad na maraming option. Yun lang naman talaga yun Siyempre, pagka maraming option yung lalaki, nagbibigay yun ng competition urgency sa utak ng babae na desirable yun. Actually, yung mga pogi na lalaki, dahil nga dinideser sila ng babae, di ba? Yung lipunan talaga or tinatawag nating matrix is ginawa yan pang babae. In general to para mag-function yung lipunan, ito mas mataas pa to sa red pill. Yung red pill na tinatap nila surface lang Ito, ang existence ay para sa babae. Yan talagang red pill. Yan talaga tunay na red pill. So yung lalaki na dinidesire ng karamihang babae, maraming opportunity din yan dahil lang sa itsura niya. Yung respect, natural respect yun dahil sa itsura. Tapos opportunities, lalapit yung modeling agency, tapos mabilis ma-hire sa trabaho, mabilis magka-deal, nire-respeto ng iba pang kapwa lalaki dahil lang sa itsura. So tingin mo ba coincident yun na babae lang yung talagang attracted dun sa alpha male na may superior genetic? Hindi Napansin mo yan. Kasi ganito, 'di ba? Ganito yan Yung looks kasi is subconscious yan na nagre-react ka lang dahil sa perception mo. Parang yung sinabi kong example dati na nakakita ka ng leon. Alam mong leon yan, di ba? Alam mong leon yan. So ano bang kapasidad ng leon? Pwede kang habulin yan at kainin, mapatay ka. So tingin mo ba, hindi based on looks yon? Dami pa rin talaga nagko-cope dito na hindi raw ang treatment di base sa looks. Yung leon nga nire-respeto mo dahil pwede kang patayin yan. Kahit gaano ka pa ka-alpha male, wala kang gamit na baril or panaksak, talo ka sa leon. Kahit sabihin mo na nag-gym ka pa dyan. Dahil hindi ka talaga mananalo sa leon. Yan yung sinasabi natin. Yung may superior genetic is pati lalaki din. Coincident, ano rin yan, subconscious yan, nagre-react lang. Yung kilos mo or behavior mo. Actually, na-experience ko yan Alam mo yung presence mo lang talaga. Kuwari, papasok ka sa kwarto or sa barbershop. Na-experience ko to, nagpagupit lang ako. Na pangit pa nga yung buhok ko Tapos nagkatitigan kami ng lalaki. Tungin na naging beta simp yung kilos niya. After niya magpagupit, magpapagpag siya. Biglang hinubad niya yung t-shirt niya. Tapos flenex niya yung gym niyang katawan. Siguro maliit pa sa akin ng onti yun. Mga 5'6", ganun. So, sabi ko, wala naman akong ginagawa dito. Ganon din yung mga ka-flat ko dito. Parang naiirita sila. Kuwari may ginagawa sila. Biglang magbabago yung kilos nila. Parang urgency. Parang ganun. Tapos biglang
nagja-jump-jump, maglakad, yung parang ganyan. Basta parang hindi mapakali. Yun. Presence mo lang yan, ah. Based on your looks. Based on your looks to. Kasi syempre kahit nandito ako sa bahay, nasa flat ko, sinisigurado ko na okay yung itsura ko, nagsusuklay ako bago ko lumabas. Kahit pa sabihin mo magluluto ako dyan kasi makikita ako ng tao eh. Tapos, syempre yung tindig mo, straight line talaga. Chest out. 'Di ba? Para talagang ano, promise. Ang daming mga lalaki talaga magbabago yung ano, lalabas talaga yung pagkabeta nila. Kasi sense of competition yan eh. 'Di ba animal din tayo talaga. Lahat dito is competition para mag-survive. Competition yan para mag-survive talaga lahat. So, yan yung sinasabi natin na mabalik tayo dyan sa topic na yan na pagmamahal. Sabi kasi nila pinupukpok talaga nila lalaki daw talaga yung mapagmahal. Hindi ah. Merong babae na handang mamatay sa sa tiyan eh. Biruin mo nga si Richard Ramirez nga, 'di ba? Yung mga babaeng inabduct niya. Alam nila mapapatay sila doon ah. Dahil gustong-gusto talaga nila yung lalaki. Handa sila mamatay. Pero sa iilang percentage lang nila ginagawa yon, yung tinataya nila buhay nila. Kung beta male ka, beta provider ka, no way, hindi nila itataya buhay nila kasi transaction lang yung ano nyo eh, yung palitan nyo eh. Yung ibig sabihin, may nabibenefit yung lalaki, may nabibenefit din yung babae. Dinibank na yan. Kinonfirm lang ni Alan Roger Curry yung ano, yung matagal ko nang iniisip. Kasi inoobserbahan ko yan. Sabi ko, di ako naniniwala dito sa red pill na to na lalaki lang talaga yung mapagmahal. Oo, kasi nga, babae ang picker. Eh, ang pinipili ng babae, top G sa beta box, tsaka top G sa alpha box, yung genetic side. Eh, ang problema nito, bihira ka makakita ng lalaki na pogi pa, responsable, tsaka nasa kanya na lahat. Eh kung nandun man sa lalaki na yun, malamang magiging conceited din siya dahil sa dami ng option niya. Kasi babae mismo lalapit eh. Ibig sabihin ng paglapit is flirt and seduction. Ibig sabihin sila yung unang kakausap. Naranasan ko yan, in-approach na ako sa supermarket. Usually, babae lumalapit sa akin nag-approach. Yung approach na yan, usap. Flirting, seduction. Yan yung sinasabi natin na 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 paglapit ng babae. Hindi yung perception ng mga delusion na lalaki na lalapit yung babae sa kanila tapos ibabato nila yung sarili nila, sasabihin nila, o kunin ko number mo, sex tayo. Naku, daming tangan lalaki, hindi ganun babae. Ang gagawin ng babae na lalapit sa'yo is flirting and seduction. Kakausapin ka na una. Tapos magpapaligoy-ligoy. Tinanong ko rin yung ka-LDR ko niyan. Sabi ko, hindi mo naman ako niyayaya ng SEX eh. Ang pagyaya nila is indirect. Yayayain ka niyaya na kita eh, kumain tayo ng ano. Sabi ko, ha? Eh wala namang SEX dun. Sinabi mo lang, niyaya mo ako na kumain. Sabi, pareho na rin yun. Sabi ko, hindi ako marunong magbasa ng utak. Sabi kong ganun. Yan yung flirting and seduction. Sila nagyayaya pagka ano, na ano, kasi iniisip nila, matik na magiging check-in na yon, na understood na yon pag sila nagyaya. So, marami kasing delusional na lalaki na iisipin nila pagka gusto sila ng babae is i-message talaga sila ng direkta. Hindi ganun, indirect babae. Hindi talaga sila magde-direct. Ikaw ang lalaki, ikaw ang magdadirect. Tsaka mas attractive yan sa ano. Tsaka yung pagsisinungaling indirect. Female trait yan. Female trait yan. Yung pagsisinungaling, pagiging madaldal, yung mga pinapakalat ng red pill na sociable. Yung sociable na yan, ididibang ko yan. Hindi mo kailangan yan. Kailangan mo lang pumera lang talaga. Na ano. Tsaka makipag-relate ka doon sa trabaho mo. Kuwari, magiging sociable ka lang kung pepera ka. Pero yung mga petty talk, yung mga chismis, hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan yan ganyan.
Yung mga ganyan loud, tapos sabay sociable. Female trait yan. Sa bagay, para ka makasurvive dito, kailangan mo mag effeminate eh. Mag-jester max, tangina, i-lower down mo yung sarili mo. Tapos, mag-simp ka. Yan, yan. Yan yung talagang ano, para makasurvive ka. Kasi nga, ginawa tong existence na to para sa babae talaga. Di ba sinasabi nila, lipunan? Hindi, existence yan, babae. Once female trait talaga dito, competition. Kasinungalingan. Di ba nga sa Matrix nga, puro kasinungalingan. Eh ano bang trait ng pagsisinungaling? Female trait yan. Pagsisinungaling, kung lalaking lalaki ka, straight up to the point ka, hindi ka magsisinungaling. Kahit pa sabihin mong mapatay ka. Di ba yun yung sinasabi nila, honor? Pero hindi advisable yun. Hindi ko ina-advise yun. Kailangan mo rin talaga magsinungaling para makasurvive ka. Honor, honor. Nako, hindi na uubra yan. Kasi pag namatay ka, iba makikinabang sa mga resources mo. Na ano. Kasi yung honor, label lang yan eh. Hindi mahalaga yan. Basta mahalaga lang talaga sa'yo, survival mo. Ganun lang talaga dito. So yan nga, yung pagmamahal na yan. Nako, majority talaga ng lalaki talaga, sila talaga nagmamahal. Kasi onti talaga yung option nila eh. Tapos majority pa kasi sa kanila, 80% beta box provider. Ibig sabihin, transaction lang talaga sa relasyon. Eh yung mga alpha na nasa relasyon na may beta traits and tendency, nakakapag-cheat nga yun eh. Sasabihin mo mahal. Eh, basehan kasi na ng pagmamahal, loyalty. Anong tawag mo dun sa lalaki na yun? Yung nag-cheat na yun. Ibig sabihin, hindi mapagmahal yun. Ay, pareho lang yung lalaki at babae. It boils down lang sa opportunity at saka kung sino yung picker. Yung picker babae. Ganun talaga. Marami kasing mababaw mag-isip eh. Hindi nila nagigets na yung lalaki at babae is pareho lang ng needs yan. Parehong kumakain, tumatae, parehong nalilibugan. Pero, ang pinag-uusapan dito is mating and selection. Na ano, babae kasi ang picker, 'di ba sa Briford's law? Walang relasyon na mangyayari kung hindi mo matitik ang terms and condition ng babae. Kailangan maging alpha seed ka for short term, beta box provider for long term. So, ideally, gusto ng babae long term. Kung pwede niya lang talagang maging loyal yung alpha seed eh. Which is yung mga maraming option eh. Bakit hindi? Eh, bihira kasi sa isang lalaki yan na talagang hanggat may opportunity. Actually, yan din yung yung pag nasa relasyon ako, mas nagkakaroon pa nga talaga ako na mas maraming babae na i-spin na plates eh. Kasi nga, ibig sabihin, pre-selected ka na Pero iba-iba rin yan sa babaeng pagkakategorize. Pwede niya isipin sa'yo na pre-selected ka as beta box provider. Pwede niya rin isipin na pre-selected ka dahil sa itsura mo, which is genetic. Depende na lang talaga yan kung trip niya talaga yung phenotype mo. Tsaka puging-pugi siya talaga sa'yo. Or, hindi niya gano'n trip yung type, yung itsura mo. Sakto lang. Pero, ang mahal niya is yung bonding, yung friendship, tapos na provide mo. Which is yun nga yung beta box provider. Top G sa beta box. Average looking, minsan pa nga pangit eh. Or majority pa nga pangit. Yun nakikita mo 'di ba sa relasyon. Nakikita, mag-ikot kayo ng mall. Tingnan nyo lahat ng mga mukha ng lalaki. Average looking to pangit. Na sila yung nagtutulak ng trolley, sila yung nagbubuhat ng mabibigat na bag. Yan yung mo, yan yung role mo as a lalaki pag nasa relasyon ka. Kasi terms and condition ng babae, malamang yung mga lalaki na yan, loyal lang din yan sa family nila at anak nila. Kasi nga, wala sila ganong option eh.
na ano eh, hindi naman sila pre-selected sa looks eh. Pwede silang maging pre-selected sa beta box, kaso nga lang, gagamitin lang sila as ah, for benefit lang. Kagaya ng i-date sila na yung babae puro pakabig lang pero hindi bibigyan ng SEX yun. Kasi nga kinategorize na siya na pang ganun lang, pang labas-labas, pang date. Or kung bibigyan man siya, pasundot-sundot lang. May nakakapag-cheat din na beta box provider ah. Meron din talaga pero madalang yan. Madalang yan kasi mostly ng beta box provider is beta condition yan. Yan yung mga loyal talaga sa mga partner nila. Kasi nga, since bata kasi yan, dahil sa looks nila, wala naman talaga silang pre-selection. Walang lumalapit sa kanila para kumausap at mag-flirt at seduce. So, pag nagkaroon ng mga girlfriend yan, yan na yung una nilang na nasa utak nila agad, papakasalan nila yan. Yan yung ano, karamihan ng mga lalaki na average looking to below. Na ano, kasi since bata pa yan, hindi pa na nakaka-experience yan ng ano. Di ba binanggit ko rin sa inyo yan, yung imprinting. Imprinting ng lalaki at babae. Yun ang magdidikta ng sexual market value mo. Kung paano mo nakuha yung first sexual experience mo. Kung ons ba yan or sa relasyon na long term. Dahil ano, kung ons yan, good job, pogi ka. Good job yan, pogi ka. Pero hindi ko sinasabing lahat ah. Meron din naman talagang pogi na plastic at sinungaling na naliligaw. Tapos sabay, pag nakuha na nila yung gusto nila na SEX sa 3 strikes rule, is talagang ano, mga iiwanan na nila yung babae na yun. So, yung ano na yan, sexual market value yan. Since bata pa yan na-determine na, which is based on looks talaga yan. Na ano, kaya minsan matatawa na lang sa mga 30 anyos na lalaki or 35 eh. Yung first girlfriend nila, yun na yung pinakasalan nila eh. Nangyari na yun sa mga katrabaho ko na ano. Pero yun nga, sub 5 yung itsura nila. Pero panalo na rin naman sila kasi mabait din naman yung mga napangasawa nila eh. Pero yun nga lang, hindi nila alam yung condition na nila na ganun na talagang doormat talaga sila sa relasyon. Which is yun yung naobserbahan ko sa mga pamilyado at may anak na sila talaga yung naghahatid sundo. Tapos nagluluto pa nga eh. Majority talaga ng lalaki sa relasyon na pamilyado at may anak sila nagluluto. Sila pa yung naghahatid sundo. As in, sa kanila talaga lahat. Di ba may clip ako na pinost dyan? Yung binivideohan siya ng asawa niya, nagsasampay, naglalaba. Ano, si Renan, ganun din, di ba? Yung sa FB influencer. Tingin mo ba mapagmahal yung ganun? Less option lang talaga sila dahil sa looks nila. So, yung pagmamahal na yan is base yan sa ano, sa itsura talaga. Sexual desire. Desirability. Kaya ganun. 'Di ba? Maraming alam naman din ng mga babae na ganun. Yung mga lalaki, mga pogi na may mga ano, may mga maraming option. Pero mahal na mahal talaga nila yun. Kasi nga, subconscious yan eh. Nag-react lang sila dahil sa nakikita nila. Lalo na kung hindi ka knowledgeable, hindi ka enlightened na tao. Hindi mo mababypass yung mga sexual desire and mga desires mo, which is sexual, pagkain, tsaka yung mga entertainment. Magbibigay sa'yo ng emotion. So, mostly ng mga tao is primal lang talaga yung ano nila, priority, which is sex, food, tsaka comfort. Sex, food, comfort. Yan lang talaga yung ano, parang hayop din talaga yung mga tao. So, hindi, lalo na kung hindi yung tao na yan is hindi enlightened. Ibig sabihin, hindi niya na-bypass yung material consciousness.
So, yan yung sinasabi natin na ano. Kaya yung sa topic na pagmamahal, in general talaga, tsaka sa mata to ng, ng ano, na may mataas na consciousness is pareho lang talaga. Pareho magmahal yung lalaki at babae, pero majority lang talaga ng nagmamahal lalaki dahil onti yung options, tsaka gusto nilang makapuslit yung genetic nila. Kaya sila nagsisim. Tanungin mo yung mga may itsura, maraming option, tsaka nag-cheat. Kung ano ba, kung talagang ano, same lang yan. Biruin mo, 20%. Sila yung may mga option. Sila yung tinatrato nila yung babae as transaction dahil sila yung 20% transaction. Biruin mo 80% ng babae, trato nila sa karelasyon nila na beta provider transaction. 'Di ba nga, pag nasa relasyon ka, beta condition yan. Kasi nga, ang kailangan ng babae, ideally to, is survival talaga. Yun yung mating choice nila. Hypergamy yan, 'di ba? Survival. Kaya nga, maraming nag-cheat kasi nga, yung pang survivor nila na lalaki is hindi naman sexual appealing. Hindi malakas yung charisma, di ba? Ibig sabihin hindi pogi. Mag-ikot kayo sa mall, tingnan nyo yung mga pamilyado. Tsaka ano, average looking to sub 5 yan. Marami pa nga sub 5 kung tutuusin eh. Sila yung mga talagang bubuhat ng bata. At the same time, binubuhat pa yung ano, package. Mga plastic bag na pinamili sa supermarket. Nagtutulak pa ng trolley. Yan yung ano, naranasan ko ba sa tatay ko yan. Kaya nga na-blackpill ako kasi mismo sa pamilya ko nag-start yung blackpill. Tatay ko hindi ganyan. Kaya sabi ko, tangina, ba't ganito itong mga lalaki na to? Meron pa ako nakikita nagbubuhat ng bag. Promise, lalaki nagbubuhat ng bag ng babae. Kaya nabwisit talaga ako doon sa kaklase ko nung college. Sinabi niya, pare, para maging lalaki ka, kailangan buhatin mo yung bag ng babae. Tapos matikas ka dapat. Tama sana yung sinabi niya matikas, pero yung putang inang pagbubuhat ng bag na yan. Beta condition yan. Beta condition yan. Yung black pill nagsimula yan sa pamilya ko na naobserbahan ko yung tatay ko. Hindi talaga ganyan. Hindi talaga ganyan. So, paano? Yung pagmamahal sa mata to ng ano ng walang biases. Pareho lang talaga. Babae at lalaki, same lang yan ang gusto. Same lang din yan magmahal, which is conditional lang. Conditional. So, biruin mo, sabi nila pagmamahal ng babae, conditional. Yung 20% na may raming option, conditional din eh. May ini-spin pa nga silang plates. Meron silang kinakategorize na pang wifi. Yung ginagawa nilang katulong, meron pa silang ginagawang for sex lang. Yung mga promiscuous. Yan yung mga tinatawag nilang kabit. Kaya nga yung kabit, nag-i-enjoy yung lalaki dun. Kasi magaling sa sex yun dahil promiscuous yun eh. Yung lalaki na pamilyado na alpha, na nag-i-spin ng plates, promiscuous din siya. So, sasabihin nyo, ang pagmamahal ng babae, conditional. Ganun din sa lalaki, kung marami kang option. Hindi eh. Karamihan ng lalaki, 80% to, swiping statistics, undesirable, unattractive. Swiping statistics to base to sa sa babae. Dati pa to. Ngayon, dahil sa feminism, niliberate na yung katawan ng babae. Tsaka pinagtrabaho na sila. Maraming nabokya ngayon. Daming na zero na lalaki. Kasi ayaw na nila mag-commit talaga sa undesirable. Ba't ako magko-commit dyan? Mag-pro na lang ako. Ito nga rin napansin ko eh. Ang dami na nagpo-pro ngayon talaga. Meron pa nga dahil kating-kati lang talaga sila. Dahil gusto nila ma-pleasure, ginagawa nila, kukuha sila ng customer. So, talagang magpapatira sila dahil may bayad. At the same time, nape-pleasure sila.
Yan yung sinasabi ko sa inyo, hindi na kailangan ng babae ng relasyon. Kahit kayo din. Kung ako sa inyo, mag-pro na lang din kayo. Kasi nga, karamihan ng babae ngayon is broken na rin talaga. Ang dami ng ah, mga sexual experiences niyan, tsaka mga promiscuous na yan. So, ikaw ba gusto mo maging nice guy finish last? Pero na lang kung hindi mo alam to impormasyon na to at tanga-tanga ka talaga. Gusto mo maging nice guy finish last. Na ano, kung ganun lang, putya, mag-pro ka na lang. Hindi pa tumatanda yung babae. Tsaka may multiple option ka pa. Gusto mo ng chubby, petite, gusto mo ng bata, 18 to 25. Oh, maglabas ka lang ng 1,000. Ang dami rin simp dun sa mga pages eh. Tangina, sinasabi nila 1.5, 1.5. Sabi ko, tangina, kayo nagtataas ng presyo kaya ang daming ng scammer na babae eh. Lumalaki ulo eh. Dahil ang daming uhaw talaga. Yan palang patunay. Biruin mo, yung ibang mga lalaki willing magbayad ng 1.5. Promise, 1K lang yan. Actually, 700 lang yan eh. Tutuusin yung mga bunga bandera sa kalye. Yun nga lang. Kung mapili ka, hindi mo gugustuhin yun dahil mukhang inday talaga yun eh. Na ano eh. Pero kung ang goal mo lang talaga magpalabas lang, which is magko-condom ka rin naman talaga sa lahat, is maging practical ka na lang. Patulan mo na yung 700 dahil ang goal mo lang naman talaga magpalabas. Tsaka, aanuhin mo yung ganda, makapagpalabas ka na lang, aalis na yung babae na yan. Tsaka, magkakapote ka rin naman dahil pinipilahan yan. Kahit sabihin mo maganda yung babae na yun, need mo pa rin magkapote dahil pinipilahan yan, may booking yan per day. Kahit sabihin mong online. So talagang mas talaga mas logical talaga mag-pro na lang talaga kung hindi mo nakukuha yung pang short term. Kaya naman maraming nagko-commit dahil lang sa SEX eh. Yan lang naman main purpose talaga ng survival lang talaga. Yung SEX, survival talaga yan. Siyempre may condom lang tsaka anong tawag dito? Pills para wag mabuntis yung babae. Pero ang main purpose at sole reason ng SEX is for survival, para magkaanak. Yun lang ang may sole reason nun. Siyempre, pinipleasure ka para makapag-procreate ka. Yun nga yung trap, di ba? Para ano? So, paano? Yung pagmamahal na yan, illusion yan, conditional lang lahat. 20% lang yung 20% na pagmamahal ng lalaki na transactional dun sa may upper hand sa looks. 80% ng babae na nagmamahal ng transaction is do sa beta provider na per long term. Kung di na makapag-provide yan, promise, mabilis pa sa 12:00, iiwan na yan ng asawa nila. So, paano na? Yun lang, peace.